Maraming salamat po sa tanging bilang. At nasa na si Brother Abnel, tsaka si Brother Willie. Parang next week, maghanda-handa na po kayo. At kayo na ang kakanta dito sa harapan. Magandang umaga po mga kapatid. Ayan, nasa huling linggo na po tayo ng buwan ng February at ito na rin po yung huling topic natin sa buwan na ito tungkol sa love. At ngayon pong umaga, ang pag-uusapan po natin ay nasa 1 John chapter 4 verse 7 hanggang 12. At yung pag-uusapan po natin ay tungkol sa love in community. Alam niyo po ba kung bakit tinatawag natin na brothers and sisters ang bawat isa kahit hindi naman po natin kaano-ano o hindi naman po natin gaanong kakilala dito sa loob ng iglesia? Dahil po yun sa pagmamahal ng ating Panginoon Diyos. Ano po? Kaya ngayong umaga, gusto ko po na batiin niyo po yung inyong mga katabi at sabihin niyo, mahal kita brother, mahal kita sister. Nakikita ko yung mga hindi nagmamahal. Ayan po mga kapatid, ano po? So dito po sa umaga ito, babasahin ko po, the transformative power of love within the Christian community is rooted in God's love and manifested in action. Ano po? Yung pong pag-ibig na meron po tayo dito sa ating komunidad bilang mga mananampalataya ay nag-ugat po yan sa pag-ibig sa atin ng ating Panginoon Diyos at nakikita po yan sa ating mga gawa. Nakikita niyo po ba yung love ni God sa gawa ng mga kasama po nating mga Kristiyano? Dahil po walang sumagot, ay dadagdagan po natin yung ating mga kaalaman para po maramdaman natin yung pag-ibig ng bawat isa. Ano po? Sa sulat po ni Pablo sa unang Juan, binibigyan din niya po dito yung pag-ibig. At yung pag-ibig na meron po tayo dito sa ating Christian community or outside our Christian community, sa loob ng family, yung pong love na meron tayo, ang pundasyon po nun ay yung pagmamahal ng ating Panginoon Diyos. At para po sa ating unang dibisyon, God's love as the foundation. Sa verse 7 po, dear friends, let us love one another, for love comes from God. Everyone who loves has been born of God and knows God. Sa John chapter 13:35, na sinasabi po doon na makikilala na tayo ay mga alagad ng Diyos kung tayo ay nagmamahalan. Ano po? By this everyone will know that you are my disciple if you love one another. Ano po? The reason believers are to love one another is because love is from God. Ano po? Ang pagmamahal ay nagmumula sa ating Panginoon, kaya nararapat lamang ang mga mananampalataya, ang mga followers, ang mga tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo ay nagmamahalan din po. Tingnan nyo nga po yung katabi nyo kung kaya nyong mahalin yan. Yung iba talagang matigas ang leeg. Hindi man lang sinulyapan yung mga katabi. Ano po? So, ngayon po mga kapatid, the ability to act lovingly towards others is one of the benefit of close relationship with Jesus Christ. Ano po? Kaya po tayo nagkakaroon ng abilidad na mahalin yung ating mga kapwa mananampalataya o para mahalin yung ibang tao ay dahil po meron tayong close relationship sa ating Panginoon Diyos. At kung wala tayong close relationship sa ating Panginoon Diyos, it is impossible
na makapagbahagi tayo ng pag-ibig sa ibang tao. Dahil ang pag-ibig ay nagmumula sa ating Panginoon Diyos. Yung pong sa talata na sinasabi, the person who is born of God is a saved Christian believers. Pag sinabi po nating born of God, ibig sabihin po nun yun yung spiritual rebirth po natin. So pag sinabi nating nagkaroon po tayo ng spiritual rebirth, the nature from the state of sinfulness to the state of righteousness. Kung dati po tayo ay makasalanan, dahil tinanggap natin ang ating Panginoon Diyos at naunawaan natin yung pag-ibig niya sa atin, yun po yung magdadala sa atin sa pagiging righteousness. Kaya mga kapatid, kung nananatili po tayo na sa paggawa ng mga kasalanan, baka hindi pa po talaga tayo tumanggap sa ating Panginoon. Baka naman po inilubog lamang tayo sa tubig at walang changes na nangyari sa ating buhay. Ano po? Sa verse 8 mga kapatid, whoever does not love does not know God because God is love. Kung hindi po tayo marunong magmahal, ay hindi po natin nakikilala ang ating Panginoon Diyos. Sapagkat ang Panginoon ay pag-ibig. The nature of God and love ay hindi po natin pwedeng paghiwalayin. Pag sinabi po natin God, nangangahulugan po yon na love. Hindi po natin mapaghihiwalay ang Diyos at ang pag-ibig. So mga kapatid, God is the ultimate source and perfect example of love. Alam naman po natin na ang Panginoon Diyos ang pinagmumulan ng pag-ibig. At siya rin po ang nagpakita ng pinakamagandang halimbawa na kung sa paano ang pagmamahal. Dito po mga kapatid, the implication of not loving, it signifies a lack of true knowledge about God. Ano po? Kung bakit ang isang tao ay hindi nagpapakita ng pagmamahal, kung bakit ang isang tao ay hindi nagbabahagi ng pagmamahal dahil kulang siya sa kaalaman tungkol sa Diyos. Ano po? Tatandaan niyo po yun. Kailangan po yung ating sarili pag-aralan po natin, ano po? The implication of not loving, it signifies a lack of true knowledge about God. Because knowing God is knowing love. If someone claims know God but doesn't demonstrate love, their knowledge is incomplete. Kapag ang isang tao sinasabi niya na mahal niya ang Diyos o nakikilala niya ang Diyos, pero hindi nakikita sa buhay niya ang pagmamahal niya sa kanyang kapwa, kulang ang kaalaman niya patungkol sa ating Panginoon Diyos. Dahil kung alam natin kung sino ang Panginoon, kung kumpleto ang pagkaunawa natin sa Panginoon, magiging nature na po natin ang pagiging mapagmahal. Ayan. Seryoso po kayo. Gusto ko po kayong bigyan ng halimbawa. Tingnan nyo po uli ang inyong mga katabi. Ayan. Tingnan nyo po. Ang sabi ko, tingnan nyo lang pero may kasama ng ngiti habang tinitignan nyo. Nag-i-improve na agad. Ano po? So, ganun po mga kapatid. Kaya ang mga Kristiyano po na very selective sa mga taong mamahalin nila, na pagpapakitaan nila ng pagmamahal, nangangahulugan po yun, wala siyang close relationship sa ating Panginoon. Ano po? So, kinakailangan po mga kapatid, aalamin po natin kung sino ang ating sinasampalatayanan, kung sino ang ating Panginoon Diyos para matuto po tayo magmahal. Pag sinabi po nating selective sa pagmamahal,
Yung minamahal lang po natin, yung nagmamahal sa atin. Ano po? Ang bilis lang naman nun na mahalin yung mga taong nagmamahal sa atin. Ang bilis lang naman nun na bigyan ng ulam yung mga nagbibigay sa atin ng ulam. Ang bilis lang naman nun na bigyan natin yung aginaldo, yung mga anak nung nagbibigay sa atin ng aginaldo. Yung mga nagmamahal sa atin, ang bilis lang po nating mahalin. Pero yung mga tao na hindi po nagmamahal sa atin, napakahirap pong mahalin, ano? Pero kung nakikilala po natin kung sino yung ating sinasampalatayanan, kung nakikilala natin kung sino ang Panginoon Diyos, hindi po mahirap ang magmahal. Subukan po natin. Subukan po nating mahalin yung mga tao na hindi nagmamahal sa atin. Sabihin nyo nga po sa katabi nyo, subukan mo lang. Ayan. Subukan mo magmahal. Idudugtong po natin yung subukang magmahal. Baka kasi mag-iba yung kanyang pananaw doon sa salitang, subukan mo lang. Ano? Ayan. Testingin lang natin mga kapatid. Subukan po nating mga mahalin yung mga taong hindi nagmamahal sa atin. Tingnan po natin kung ano ang kagandahan, tingnan po natin ang magiging resulta kung magmamahal tayo ng mga taong hindi nagmamahal sa atin. Ikalawa mga kapatid, manifesting love in action. Sa verse 9 and 10, this is how God show His love among us. He sent His one and only Son into the world that we might live through Him. This is love, not that we love God, but that He loves us and sent His Son as an atoning sacrifice for our sin. Ito po yung sinasabi ko kanina na perfect example of love. Yung ginawa po ng Diyos Ama na ibinigay niya at isinakripisyo yung kanyang bugtong na anak para sa ikaliligtas ng bawat isa sa atin. Yan po ang perfect example ng pagmamahal. Taas nga po yung kamay nung merong anak na 2 pataas. Taas po ang kamay nung merong anak na 2 pataas. Yan. Marami po. Tatanungin ko po kayo. Kung sa kalagitnaan po ng ating pag-aaral ng mensahe ng Panginoon at meron po diyang pumasok na terorista at sabi niya, papatayin niya lahat ng tao dito. Pero kung may magbibigay ng isang anak niya, hindi na niya papatayin lahat. Taas po ang kamay ng magbibigay ng anak. Wala po. Hindi naman po nakapagtataka na walang magbibigay talaga. Dahil mahal na mahal po natin yung anak natin at hindi po tayo handang ibigay ang ating anak. Kahit ang anak natin ay 10, 15, hindi po tayo magbibigay ng isang anak para sa ikaliligtas ng bawat isa. Bakit naman yung anak ko? Yung anak na lang niya, 6 sila. Tatatlo lang kami. Diba? Wala pong makakagawa nun. Kaya sinasabi ko sa inyo, perfect example of love ay ang ginawa ng ating Panginoong Ama. Amen po? Wala naman ho sigurong papasok na terorista dito. Mukhang terorista lang po. Ay, hindi. So, ngayon po mga kapatid, this act of love to our understanding of God's character and His initiative in salvation. Sa verse 11 po, sabi dito, dear friends, since God so loved us, we also ought to love one another. This is the call to action. Tinatawagan po tayo. Ito po ay isang panawagan para ang mga mananampalataya, ang mga tagasunod ng ating Panginoon Diyos ay magmahalan at magbahagi ng pagmamahal. Ano po? Sabi po sa verse 11, dear friends, since God so loved us, we also ought
to love one another. Pag sinabi po nating oath to love one another, ay yung pong oath ay sinasabi na dapat. Yung po ang sabi ng Biblia, dapat o nararapat na magmahalan ang bawat isa sa atin dahil tayo ay minahal ng ating Panginoon Diyos. Sa verse 12 po, no one has ever seen God. May nakakita na po ba dito sa Diyos? Wala pa. Sino na po ang gustong makakita ang Diyos? Meron na po ba? Wala pa rin. Ano po? No one has ever seen God, but if we love one another, God lives in us, and His love is made complete in us. Tatanungin ko po kayo, nararamdaman niyo po ba yung pagmamahal ng Diyos? Ngayon po, nararamdaman niyo yung pagmamahal ng Diyos? Parang hindi pa. Papaliwanag ko po. Hindi po natin kasama ang Diyos na nakikita. Nakita niyo po ba? Sa tabi niyo po? Wala po. Hindi natin nakikita na kasama natin ang Diyos. Pero nararamdaman natin yung presence ni God. Amen? At paano po natin nararamdaman yung presence ni God? Dahil sa love. Dahil sa pagmamahal. Kaya po sinasabi natin kasama nating nabubuhay ang Diyos dito sa lupa kahit hindi natin siya nakikita. Dahil po sa pagmamahal. Dahil sa love. Every time na nagpapatawad tayo, nandun yung love ni God. Tama? Every time na nagbibigay tayo ng charity, andun yung pagmamahal ni Lord. Diba? Every time na tumutulong tayo, nandun yung pagmamahal ni Lord. Kaya mga kapatid, every time na gumagawa tayo ng action, pagtulong, charity, pagtulong sa community, pagmamahal, pagpapatawad, nandun po yung presence ni God. Kaya po sinasabi na ang mga Kristiyano ay kinakailangan magmahalan para andun po yung presensya ng ating Panginoon. Pagka wala yung love, walang pagtulong, walang pagpapatawad, wala ang presensya ng ating Panginoon Diyos. Ngayon po, nasa pangatlo na po tayo. At syempre, ito na po yung paborito nyo, yung kahuli-hulihan. Ano po? Practical application na po ito, mga kapatid. So, ito po yung mga specific ways para makita po yung pag-ibig sa ating buhay dito sa Christian community. Ito po yung mga specific way. Una, active participation in church activities. Kailangan po natin mag-participate sa mga church activities. Being active member, participating in church program and activities. Share your talents and time, mga kapatid. How come na masasabi mo na nagmamahal ka sa Christian community kung wala kang panahon para sa kanila? If you don't have time to participate in our church activity, how can you say na mahal mo ang mga kasama mo sa iglesia? Kailangan po natin mag-share ng talents. Kailangan natin mag-share ng time to build up our community. Halimbawa po, may napapansin ka sa church na parang sa pansin mo ay hindi maganda at alam mo namang may mas magagawa kang maganda, bakit hindi ka gumawa kung alam mong mas maganda yung magagawa mo? Participation is an act of love in our Christian community. Ikalawa po, visiting the sick and the grieving. Yung pagbisita sa mga may sakit at yung pagbisita dun sa mga nalulungkot na ating mga kapatiran, yan po ay isang mahalagang pagpapakita ng pagmamahal sa Christian community. May mga tao po na nahihirapan sila at nangangailangan po sila ng mga makakausap. Panahon lang po, time lang ang pwede nating ibigay sa kanila, sa mga taong ito na nangangailangan ng kausap. Giving donations, ayan. Provide financial assistance to those in need or to church project that serve
the community. Alam niyo po kung bakit meron tayong offering box dito about sa evangelism at sa charity? Kasi itinutulong din po natin ito. Ito pong isa ay para sa pagtulong sa mga may sakit at sa mga nangangailangan nating kapatiran. Yung isa po ay pagpapalaganap ng salita ng ating Panginoon Diyos. Marami po tayong bagay na pwedeng itulong sa iglesia. Sana po dito yung financial natin, mga kapatid. Kung makikita nyo po, ang daming factor na pwede nyo pong matulungan sa iglesia. Pwede po kayong mamili. Meron po tayong jail ministry, meron po tayong senior citizen ministry, meron po tayong feeding and children's ministry. At kung meron pa po kayong gusto nyong gawin nating ministry, welcome po, pag-usapan po natin at atin pong tulungan. Ano po? Kaya napakarami po na pwede nating magawa para sa ating iglesia. Hindi lamang, kung wala po tayong financial, time, bigay po natin. Kung wala naman po tayong time, pero may financial tayo, hindi po tayo makakatakas sa pagtulong, mga kapatid. Ano po? Lahat po ng aspeto ay pwede tayong makatulong. Depende po sa ibinigay na biyaya sa atin ng ating Panginoon. Kung binigyan ka ng Panginoon ng napakaraming oras, ibahagi po natin yung ating oras sa ating mga kapwa mananampalataya. Ganun lang po, kasimple yun. Meron din po dito tinatawag na mentoring new believers. Alam niyo po, yung mga bagong Christian, yung bago pa lamang po mga nabautismuhan, bago pa lamang tumanggap sa ating Panginoon, alam po natin, sinasabi ng Biblia, para po silang mga sanggol na bagong panganak. At yung matatanda na po sa iglesia, yung matagal na pong mga miyembro, may responsibilidad po tayo para sila ay alalayan at gabayan dahil walang sanggol na kaya niyang tumayo sa sarili niya. Walang sanggol na kaya niyang pakainin yung sarili niya. Nangangailangan na mag-aalaga. At ang pag-aalaga ay hindi lamang po sa mga pastor at sa mga church leader. Responsibilidad po nating lahat yan na alalayan yung mga bagong mananampalataya. At yan lamang po yung mga ilan sa specific ways para maipakita po natin yung pagmamahal natin sa ating Christian community. Ulitin ko po, God's love as the foundation, mula po sa pag-ibig ng Panginoon, manifesting love in action, at yung practical application. Meron po akong isang kwento na gustong ibahagi sa inyo bilang pagtatapos, mga kapatid. Meron pong isang paligsahan at yung paligsahan po na yon ay awitan o kantahan, singing contest. Ano po? At marami na po yung naunang kumanta hanggang yung isa sa pinakasikat sa kanilang manganganta ay sumali dun sa contest na yon. At habang umaawit yung kasali sa contest na yon, yung mangangantang yon, nagsisigawan at nagpapalakpakan yung mga tao dahil napakagaling nung pagkakaawit nung manganganta. Tapos meron pong isang pulubi na humabol. Halos ayaw pa akyatin sa stage, halos ayaw pa kantahin. Tapos, nung kumanta na yung pulubi, ang inawit niya ay Amazing Grace. Ano po? Habang inaawit ng pulubi yung Amazing Grace, wala pong pumapalakpak, tahimik lamang po yung lahat, pero tumutulo po yung luha ng mga taong nakikinig. Alam niyo po kung bakit? Kasi damang-dama nila yung amazing grace ng Panginoon na pinagkaloob sa kanila. At sabi po ng mga judges, yung isang kumanta na napakagaling na nagpapalakpakan yung mga tao, na-appreciate nila yung galing sa pagkanta. Pero yung pulubi na umawit ng Amazing Grace, nararamdaman niya yung kanyang kinakanta. At mula sa pulubi na mahirap ang buhay, nagawa pa niyang awitin yung Amazing Grace at damang-dama ito ng mga tao. Mga kapatid, knowing God
is knowing love. Magandang umaga po sa ating lahat.